Magandang araw Kuya Bob at sa lahat ng mga listeners and subscribers. Tawagin niyo na lang akong Lovie. Dati po ako naatira sa Tarlac City pero nang magkaroon na ako ng asawa ay dito na ako nanirahan sa Bulacan. Nung nasa college ako ay nag-aral ako sa TSU o Tarlac State University. May naging karanasan ako doon. Yun sana yung gusto kong ibahagi sa inyo. Isa nga rin po pala ako sa mga silent listeners ninyo na bago matulog ay naka-autoplay ang mga videos nyo. Isang ordinaryong araw lang yon na hindi ko makakalimutan. Medyo makulimlim at nagsisimula na si habagat kaya mayat-maya ang pag-ulan. Pero mas gusto ko ang ganong panahon dahil tahimik ang paligid. May pagka-loner din kasi ako noong araw kaya mas gusto ko na nagsosolo. Palagi akong nasa library nun. Minsan may kasama akong kaklase at minsan naman ay wala. Lalabas lang ako kapag may pasok na sa klase. Nung mga oras na yon ay bumagsak na ang malakas sa ulan at wala na gaanong estudyante sa labas. Yung iba ay may mga klase na at yung iba naman ay nagsiuwian. Wala na akong pasok nun pero dahil umulan ng malakas ay nagstay ako sa loob ng library. Lumabas lang ako noon nang makaramdam ng pananakit ng pantog. Kaya mabilis akong tumungo ng CR. Sumakto namatay ang mga ilaw noon. Mga 2:00 pa lang ng hapon yon pero madilim na. Andoon na ako sa banyo kaya tumuloy na ako sa paggamit. Pumasok ako sa isang cubicle na nasa may bandang gitna. Narinig kong bumukas yung katabi nun. Napasalamat ako at may kasama ako sa CR. Maya-maya ay may nag-flash naman sa kabila kaya naisip ko na may tao din pala. Medyo nakampante ako noon na kahit madilim ay may kasama naman ako sa loob ng CR. Pero nang lumabas ako ay wala akong naabutan sa labas ng cubicle. Hindi ko din kasi narinig yung pagbukas o pagsara ng pinto ng mga ginamit nilang cubicles. Pero paglabas ko, lahat yon ay nakabukas. Binaliwala ko lang yon dahil baka lumabas lang sila ng tahimik. Saglit akong nanalamin kahit na hindi gaanong maliwanag. Nang mapansin kong may biglang dumaan sa likod ko, nakita ko kasi sa reflection. Napalingon ako dahil parang ang bilis maglakad pero wala akong narinig na mga yabag. Pagkakita ko sa kanya ay kumaripas ako ng takbo palabas. Yung nakita ko kasing estudyante, hindi nakalapat ang mga paa sa sahig. Dali-dali kong kinuha yung mga gamit ko sa library at imbis na doon ako dumaan ay umikot pa ako sa kabila. Iniwasan ko talagang madaanan pa yung CR na yon. Mabilis din akong bumaba ng hagdan mula 3rd floor. Ang lakas nga ng kabog ng dibdib ko nun. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili kung totoo ba yung nakita ko. Paulit-ulit ko rin kasi naaalala yon. Pinanindigan talaga ako ng balahibo. Nang ma-realize ko noon at maalala na bukas yung pinto ng isang cubicle bago ako pumasok sa gitnang cubicle na inakala kong may taong nag-flush ng toilet. Baka wala talagang tao doon. At yung sa kabila na hindi ko naman narinig na bumukas yung pinto. Baka multo yung inakala ko na estudyante lang. Hindi ko talaga ina-expect na mangyayari sa akin yon. Sumakit nga bigla yung ulo ko. Kaya kahit malakas yung ulan ay pinilit kong makauwi. Hanggang ngayon, sa tuwing may naririnig akong kwento tungkol sa CR na yon sa TSU ay kinikilabutan pa rin ako dahil hindi lang naman ako ang naka-experience nun. Sa mga listeners, meron ba sa inyong nakapag-aral sa TSU? Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa name na Iris from San Clemente, Tarlac. Itong kwentong isinend ko sa inyo ay karanasan ko noong bata pa. First time kong makakita ng aswang na inaatake sa atirikan ng araw. Akala ko nga noon, yung mga aswang ay sa may parteng Visayas lang at gabi kong lumabas. Pero itong nakita at naranasan ko ay tanghaling tapat at sa gitna pa ng daan kung saan may dumadaang mga batang estudyante.
Palagi akong binibili na noon ni mama na mag-iingat kapag papasok at uuwi ng eskwela. Walking distance lang mula sa bahay namin yung pinapasukan kong elementary school noon. Tanghali yon nang pauwi na ako galing eskwela. Hindi na ako sinusundo ni mama dahil kaya ko namang umuwi ng mag-isa. Nasa grade 4 na ako noon. Kadalasan naman ay may kasama akong umuuwi ng kaklase o kapwa ko estudyante. Pero ng tanghaling yon ay mag-isa lang ako. May nauna at meron sa hulihan, pero wala akong kasabay. Tahimik lang ako naglalakad noon nang may maasalubong akong isang matandang uugod-ugod na. Bali wala lang sa akin yon at tumabi lang ako malapit sa kanya. Pero nagulat ako noon nang tumapat siya sa akin ay bigla niyang kinablot yung braso ko. Nagpumiglas naman ako noon. Pero kahit gaanong uugod-ugod na siya ay malakas pa rin siya. Sobrang higpit nga ng pagkakahawak niya sa braso ko. Bumakat at dumiin pa yung mahaba niyang kuko. Napadaing ako sa sakit at patuloy na nagpupumiglas. Umiiyak na ako at humihingi ng tulong noon. Nang mapansin ako ng ibang estudyanteng naglalakad. Wala sa kanila ang tumulong sa akin pero may nagtawag ng pwedeng tumulong sa akin. Maya-maya ay may narinig akong sumisita sa matanda. Sinabihang bitawan na ako. Akala ko ay simpleng bibitawan na ako. Pero ganoon na lang yung atungal ko ng iyak nang bigla niyang kagatin yung braso ko. Bumakat talaga yung matutulis niyang mga ngipin nang parang sa hindi normal na tao. May nagtawag na palang batang kapitbahay namin kaya nakita ko na si mama na papalapit sa akin. Napaupo ako sa tabi ng daan. Iyak ako ng iyak sa sakit. Si mama naman ay galit na galit at hinanap ang matanda. Sa pagtataka namin ay bigla na lang yun nawala. Maya-maya ay si papa naman yung galing sa talyer ang papalapit sa akin. Binuhat niya ako pauwi. Pagdating sa bahay ay agad nilang hinugasan at sinabunan yung sugat na kinagat ng matanda. Nang malinisan ay ginamot nila yon. Kinagabihan ay nilagnat ako. Naramdaman kong kumikirot yung sugat ko. Para pang may gumagalaw noon sa sugat ko eh. Napaiyak na naman ako kaya tinabihan na ako ni mama. Pinapaypayan niya yung sugat ko dahil nagiinit yon at sobrang hapdi pa. Hindi rin bumababa yung lagnat ko kaya natakot sila na baka may rabies o impeksyon yung sugat ko. Kaya naman kinabukasan ay pina-check up ako sa malapit na ospital. Ginamot yung sugat ko at may nireseta. Wala naman daw akong rabies kaya nakahinga rin sina mama ng maluwag. Na-discharge na rin ako kinahapunan. Bumaba na yung lagnat ko pero kinagabihan noon ay muli na namang kumirot na para bang pinapaso. Tumaas din yung lagnat ko at umabot pa sa puntong kinumbulsyon ako kahit na pinainom naman ako ng Biogesic. Doon na raw napansin ni na mama na sa tuwing papalalim na ang gabi ay kumikirot yung sugat ko. Napansin pa nga nila na parang mas lumalalim ang mga bakat kahit na ginagamot na yon. Para bang hindi siya normal. Iyak na naman ako ng iyak. Nang may marinig daw si mama na parang kumakaluskos sa may bintana ng kwarto ko. Mahina niya sinabi yon kay papa. Dali-dali naman daw dumampot ng itakarasin si papa noon. Marahan siyang lumabas ng bahay para puntahan kung anumang hayop o kung sino yung kumakaluskos na yon. Nang maikot na raw niya sa may bintana ay kinilabutan siya sa nakita. Isang mabalahibong parang malaking daga daw na hindi niya maintindihan ang nakita niya ng asilip doon. Sigurado daw siyang ako ang sinisilip noon dahil bintana yon ng kwarto ko. Sinigawan daw niya ang nilalang sabay-saboy ng asin. Nilakasan pa raw ni papa ang pagsabi na may aswang sa gilid ng bahay namin. Kalapit lang din naman namin ang kapatid ni papa na si Tito Jun at Tito Mike. Nagsilabasan sila na may kanya-kanyang bitbit na itak. Nang marinig na may nagdatingan ay naalarma daw ang nilalang kaya mabilis daw itong lumayo sabi ni papa. Sayang daw at wala siyang ibang pangontra sa aswang o ibang nilalang. Hindi na raw bumalik yon nung gabing yon. Pero kinabukasan, may napansin si na mama na tumitingin-tingin sa labas ng bahay.
May katandaan na yon na babae pero hindi pa uugod-ugod. Hindi daw napansin ni mama dahil hindi naman yun yung matandang kumagat sa akin. Pero bigla akong umiyak nang makita ko raw yung babae. Tinanong ako ni mama kung kilala ko yon. Sinabi ko na yun yung kumagat sa akin. Pero sinabi niyang hindi raw yon dahil may nakapagsabi raw sa kanya na uugod-ugod na raw yung matandang kumagat sa akin. Pero uugod-ugod na nga ako yung babaeng yon. Ganun na lang kabilis yung paglabas ni mama ng bahay at hinabol yung matanda. Sa pagtataka niya ay mabilis na nawala yon. Nag-iiba-iba pala ng anyo ang aswang na kumagat sa akin, pero ako lang yung nakakita ng itsura at porma nito. Minsan, nakita ko to at sinabi ko kay Papa. Tinaga siya ni Papa ng itak. Tinamaan niya ito sa likod. Laking gulat niya dahil nakilala siya ni Tatay sa anyong para kasing tanda lang ni Mama na 39 pa lang nun. Hindi niya alam na ako ang nagsabi. Hindi na siya nagpakita noon sa amin. Pero ang sabi ni Mama, minsan daw ay may kumakaluskos pa rin sa bintana namin. Minsan pa nga ay sa bubong. Dinala ako ni Mama sa isang manggagamot. Ginamot yung sugat ko. May halamang gamot na tinapal doon at natuyo naman agad ito. Sunod ay binigyan niya ako ng pangontra sa aswang. Tuluyang gumaling yung sugat ko at hindi na muling nagpakita pa yung aswang sa lugar namin. Duda pa nga sina Papa na baka nagkasakit ito dahil hindi nito magamot ang sugat sa likod na tinaga niya. Almost 30 years ago na rin nang mangyari to. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mapasama to sa channel nyo at mapainggan ko naman. Maraming salamat sa inyong oras. Hello po Sir Bob, pati na sa mga listeners na tulad ko. Isa po kasi ang channel nyo sa madalas kong painggan. Nakita ko na marami nagtatanong kung pwede bang magbahagi sa inyo ng kwento, kaya naman naisipan kong ibahagi na rin nyo sa akin. Tungkol ito sa nangyari sa lugar namin doon nasa elementary pa lang ako. Isang dayo na naengkanto dahil sa masamang balak nito. Tawagin na lang akong Rose from Paniki, Tarlac. Pero nung bata pa kami ay naninirahan kami sa isang medyo liblib na lugar dito rin sa probinsya. Isang masaya at malungkot na alaala ang naiwan namin sa lugar na yon. Alam ng taga doon sa amin na mariit ang isang malaking puno ng akasya na nakatayo sa tabi ng daanan namin. Kaya walang nagbabalak noon na dumaan para lang gumawa ng hindi maganda sa mga magulang ko o kanino man sa amin. Araw-araw namin itong nadadaanan at araw-araw din kami nagtatabi-tabi kapag dadaan dito. Minsan ay nag-uuwi kami ng candy, junk food, prutas at gulay para ialay sa punong iyon. Kinalakihan ko na yung ganon at laking pasalamat ko na lumaki kami ng mga kapatid ko na hindi napinsala yung punong yon. Bata pa lang ako ay naroon na yon. Ang sabi ni nanay ay mas matanda pa raw sa nanay niya ang puno na yon. Simula pa raw noon nung kanununuan ni Lola. Nagsilbi raw na bantay ang punong yon sa pamumuhay nila. Inaalagaan daw nila yung mabuti. At habang lumalaki raw ito ay alam nilang may naninirahan dito. Pero imbis na gawan nila ng masama o paalisin yon ay mas lalo pa nilang inalagaan ang puno. Inalalayan ng kung ano-anong pagkain. Hanggang sa lumaki ito ng lumaki. Nung maliliit pa lang kami, ay iniiwasan naming lumapit doon dahil nakakatakot ang laki nito na para bang may naninirahan ding malaking ahas. Sabi ni nanay ay totoong may ahas doon, alaga nang naatira sa punong yon. Minsan nga raw, nung umuwi ng hapon si tatay galing sa kabilang bayan, ay may nakita siyang dalawang ahas na parang mga kobra. Natakot daw talaga siya at napahinto sa pagdaan sa punong yon. Unang tingin niya raw ay parang nag-aaway ang mga ahas. Pero nang lumaon ay napansin niyang hindi naman nagtutuklawan yung dalawa. Para nadilingkisan pero hindi nagkakasakitan.
Inisip ni tatay noon na baka daw mag-asawa yon at naglalambingan lang. Nawili raw sa tatay sa kakapanood sa dalawang ahas at hindi nga niya napansin na nakalapit na ang mga ito sa kanya. Saka lang daw siya parang nahimasmasan nang makita niyang nag-angatan ang mga ulo nito at nakatingin sa kanya. Tatakbo na raw sana siya, pero tiyak niya na maririnig nila ang galawan niya at hahabulin lang siya, kaya hindi raw siya gumalaw. Pero napansin niya na parang alam ng mga ahas na naroon siya dahil umuurong sulong daw ang mga ulo noon sa kanya. Nanginginig na raw si tatay na muntikan na raw siyang mapaihi sa salwal. Mahina raw siya nagsalita noon ng tabi-tabi po, makikiraan lang. Akala raw niya itutuklawin siya nang magsalita siya. Pero biglang humiwalay ang dalawa at nagbigay daan sa kanya. Dahan-dahan daw siyang gumaan nang hindi man lang gumalaw ang dalawang ahas. Nagpasalamat siya sa mga ito. Simula noon ay sinabihan kami ni tatay na huwag matakot sa mga nakikita namin sa puno kapag dadaan kami. Magbigay galang lang daw at magpaalam na dadaan ay walang masamang mangyayari sa amin. Nung mga panahon na takot pa kaming dumaan doon ay sinabi ko kay nanay na lumipat na lang kami ng bahay. Pero sayang naman daw yung sakahang ipinamana kay tatay ng mga magulang niya. Malawak yon at talagang masagana ang ani ng palay. Kung kinatatakutan daw namin ang punong yon, para daw sa palayan ni na tatay ay swerte yon. Kaya lumaki kaming ginagalang ang malaking puno. Iniingatan din namin at minsan pa nga ay kinakausap. Pero hindi may iwasan na walang maiinggit sa masaganang ani ni tatay. Meron ngang gustong bumili ng palayan niya, pati na ng lupang kinatitirikan ng bahay namin. Pero hindi pumayag si tatay na ipagbili yon. Isang araw ay nagulat daw si tatay na may isang dayo na padpad doon. Nagkunwari pa itong naliligaw. Ang balak pala talaga noon ay ang titulo ng lupa. Tinanggap siya ng maluwag ni na tatay sa bahay. Inalok ng makakain at inumin dahil mukhang malayo pa raw ang pinanggalingan nito. Habang tumatagal daw ang pag-uusap nila ni tatay ay napupunta daw sa pagmamayari ng lupa ang usapan nila. Ang dami na raw tinatanong ng dayo na yon tungkol sa lupa, mga kasulatan, pati ang titulo ay pinagkainteresan na. Nahalata daw yun ni tatay kaya iniba niya ang kwento. Sumakto ng araw na yan ay ang araw na pinapunta kami ng tiyahin ko sa kanila dahil wala namang pasok kinabukasan. Pag weekends kasi noon, minsan ay andun kami sa kapatid ni Papa na nakikitulog para may klaro ang mga pinsan namin. Grade 6 pa lang ako noon at grade 4 naman yung kapatid ko. Mga taong 90s pa to. Kaya sina nanay, tatay at ang bunso naming kapatid na baby pa ang naiwan sa bahay. Hindi daw inaasahan ni na tatay na may kiusap ang taong yon na doon maitulog dahil bigla raw sumama ang pakiramdam niya dahil sa pagod. Ramdam na ni tatay na may gagawin itong hindi maganda. Kaya naghanda rin siya. Gusto ni nanay daw noon na tanggihan nito ni tatay dahil baka gumamit daw ito ng dahas. Pero hindi nila alam na baka may dalang baril yung tao. Kwento ni tatay, itinago daw niyang mabuti yung titulo ng lupa. Walang pinto ang kwarto nila dahil kurtina lang naman ang nausong pantabing sa pintuan. Ang ginawa ni tatay ay nagkunwari silang matutulog sa kwarto nila. Nauna raw si nanay at baby. Pero lumipat daw sila ng kwarto namin. May maliit na pintuan na daanan namin noon kapag gusto naming maitulog kina tatay at takot kaming lumabas ng silid. Yun bang parang sikretong pinto? Doon dumaan si nanay para lumipat ng kwarto namin. Nakikiramdam si tatay noon. Tama siya ng hinala dahil bumangon yung lalaki nang inisip nitong tulog na si tatay. Marahan daw itong pumasok sa kwarto nila. Akala daw siguro nito ay tulog na si tatay kaya marahan niya itong naghalungkat. Pero maya-maya na lang daw, nagulat si tatay na bigla daw itong napasigaw na para bang takot na takot. Kita daw nilang dilat na dilat itong nakatingin sa may bukas na bintana. Umurong daw ito na parang nakakita ng nakakatakot na nilalang. Maya-maya daw noon ay nagsisigaw itong tumakbo palabas ng bahay
habang sinasabing may aswang daw. Kaya napalabas din noon si tatay kung totoo nga may aswang. Pero wala namang nakita si tatay. Alam niyang iba ang nakita ng taong yon. Kumaripas daw talaga ng takbo yung dayo na yon. Sinundan daw noon ni tatay ang lalaki at maya-maya ay narinig niyang humihingi ito ng tulong. Nakita ni tatay na duguan pa ang mga paa nito na parang ilang beses na natalisod sa malaking ugat ng puno. O baka may iba pang nangyari dito na hindi niya nakita. Kahit nagagalit daw si tatay ay naawa pa rin siya sa lalaki. Tinulungan niya ito at kinamot ang mga sugat. Nagkwento ang dayo na napag-utusan lang daw siya ng amo niya. Pero hindi niya inaasahan na may makikita raw siyang nakakatakot na nilalang. Sa pagtataka daw ni tatay ay nagkaroon ng malaking pantal ang lalaki. Sinabihan niya ito na pagkatapos gamutin ang mga sugat ay magpunta sa albularyo. Hinatid daw ito ni tatay sa labasan. Kahit madilim ay umalis ang dayo na mangiyak-ngiyak pa dahil para daw siyang napapaso sa mga pantal niya. Muli daw siyang sinabihan ni tatay na magpagamot sa albularyo at huwag na sa ospital. Humingi naman ito ng pasensya kay tatay. Sinabihan siya na doon sa puno ng akasya siya humingi ng tawad dahil nabulabog niya ito. Sinabihan din siya ni tatay na ang punong yon ang tunay na may-ari ng lupa at hindi ang ama ko. Nanlaki daw ang mga mata ng dayo na halatang kinilabutan. Siguro daw ay nagkwento yon sa amo niya kaya wala nang nangulit kay tatay na ipagbenta ang lupang sakahan. Nagpasalamat naman si tatay sa puno ng akasya na siya nagligtas sa kanila. Tama nga raw si tatay na may baril yung lalaki kaya malakas ang loob. Pero naduwag naman nang makakita ng elemento o engkanto na inakalang aswang yon. Nakakalungkot lang din na iba na ang nakatira sa bahay simula nang mamatay ang mga magulang namin. Isa din naman yung kamag-anak. Yung puno ay andoon pa rin. Pero dahil siguro dumami na ang nanirahan sa lupang katabi ng lupa ni tatay, ay unti-unti na ring nag-alisan ang mga kaibigan naming atira sa puno. Kasi nang huling bisita ko doon, hindi na ako nangilabot tulad noon. Para na lang yung normal na puno na walang kabuhay-buhay. Iniyakan ko talaga yon dahil kahit papaano ay naging parte yun ng buhay namin at nagbigay swerte o biyaya sa amin hanggang sa lumaki kami. Sorry po sir kung napahaba ang kwento ko. Sana ay mabasa nyo pa rin at ma-narrate sa channel. God bless sa inyo. Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Tawagin na lang akong Gabi. Mahilig po ako sa mga kwentong katatakutan at horror movies. Isa nga po kayo sa paborito kong horror narrator na inaabangan ko palagi ang mga uploads. Kaya kapag may oras ako ay inuunti-unti ko ang pagtapos ng kwentong ipapadala ko sa inyo. Kaya sana ay mabasa nyo to. Thank you po in advance. Taga Tarlac po ako at itong kwento ay tungkol sa high school na pinasukan ko noon. Dito yan sa bayan namin sa Tarlac na hindi ko na lang sasabihin kung saan. Malaki na rin kasi ang pinagbago ng eskwelahan buhat ng graduate ako. May isang classroom noon sa high school namin sinasabing haunted. May multo daw kasi ng estudyante na nagpapakita doon at nananakot din ng ibang students. Nung una ay hindi ako naniwala dahil maayos naman yung classroom. Ginagamit nga rin namin yon. So, paano siyang magiging haunted, di ba? Pero nang ako na mismo ang maaranas ng mga paramdam at makakita ng sinasabi nilang multo, ay isa na rin ako sa nagkukwento na totoong haunted ngayon. Nasa first year high school ako nang mangyari yung pagpapakita at mga paramdam na yon. 2 beses na nangyari sa akin na medyo nabigay din sa akin ng trauma magpasa hanggang ngayon. Kapag wala pa yung teacher namin sa subject na yon, ay naglalaro kami ng mga classmates ko sa loob ng classroom. Pero that time ay sa labas ng building sila naglaro dahil hindi raw makakapasok yung teacher namin.
So wala kaming pasok noon sa unang period sa hapon. Nagpaiwan ako sa classroom dahil nakaramdam ako ng antok. May ilan pa ng mga klase ko noon sa loob ng classroom kaya hindi naman ako natakot. Nakatulog ako at nagising din nang may marinig akong ingay sa labas. Pero nang maalala ko na hindi makakapasok yung teacher namin ay nagpatuloy ako sa pagtulog. Nakita ko may mga natulog din doon. Pero nagising ulit ako dahil narinig ko na may tumatawag sa akin. Akala ko ay papasok na yung susunod na subject teacher namin. Pero pagdilat ko ay may kaklase pa naman ako sa loob. Nakaupo lang ito at titig na titig sa blackboard. Hindi ko na lang pinansin dahil nalalaglag na yung talukap ko nun. Maya-maya ay minarinig akong pabalik-balik na naglalakad. Medyo naingayan nga ako kaya inangat ko yung ulo ko at tumilat. Nakita ko yung kaklase ko na nakatayo sa harap ng blackboard. Maya-maya ay lumapit ito sa blackboard at nagsulat. Pero yung sulat nun ay hindi ko maintindihan. Kaya umiling-iling ako at napasubsob ulit sa upuan. Binilinan ko pa siya noon na gisingin ako pagpapasok na yung next subject teacher. Napuyat kasi ako sa paggawa ng assignment namin kaya antok na antok ako pagpasok kinabukasan. Kaya after lunch ay sinamantala ko talagang matulog. Hindi ko na malaya na napasarap yung tulog ko. Nagising na lang ako sa mariing pagsusulat sa blackboard. Nagulat pa ako dahil nakita ko yung classmate ko na nagsusulat pa rin doon at halos mapununan niya yung dalawang malaking blackboard. Hindi naman maintindihan yung mga pinagsusulat niya. Gigil na gigil pa siya noon sa chalk. Tinawag ko siya at tinanong kung ano yung sinusulat niya. Pero hindi siya lumingon sa akin. Para siyang walang narinig. Tumayo ako at nilapitan siya. Pero napamura talaga ako noon nang makita ko na wala siyang paa at iba yung uniform niya. Pagtingin ko sa itsura niya ay halos mahimatay ako sa takot. Natatakpan ng buhok yung mukha niya at yung damit niya ay sobrang dumi at nanuyo na nga sa dugo. Nataranta pa akong kumaripas ng takbo palabas ng classroom. Dumiretso ako sa second period namin at nakita kong andoon na lahat yung kaklase ko. Pagtingin ko sa oras ay halos late na ako ng 20 minutes at ilang minuto na lang din ang klase. Tinanong nila kung saan daw ako galing. Sabi ko naman ay wala man lang gumising sa akin. Di raw nila ako nakita. Andun lang kako ako sa loob ng classroom. Pero sinasabi nilang walang tao doon nang kumuha sila ng mga gamit. Imposible kako hindi nila ako nakita dahil nasa gitna ang inuupuan ko. Mula noon ay iniwasan ko ng matulog sa classroom na yon. Hindi pa nawawala sa isip ko yung estudyanteng nakita kong walang mga paa. Kinilabutan ako maski lumapit lang doon. Pero doon ang unang klase namin sa hapon at kapag wala yung teacher namin ay doon kami naglalagi. Minsan noon, na-late si ma'am na pumasok at nakaidlip na naman ako. Antukin kasi ako noon maski hanggang ngayon. Pag may pagkakataon talaga ay itutulog ko. Napagtripan ako ng mga kaklase ko na pagsarahan ng pinto. Andoon lang naman sila sa labas at pigil-pigil yung doorknob. Dahil sa ilan sila ang may hila nun ay hindi ko talaga mabuksan. Naiinis na sinisigawan ko na nga sila nun. Wala akong pakialam kung mabulabog yung ibang klase. Pero parang wala lang sa kanila na may mabulabog kami. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig noon kahit mainit naman ang panahon. Nanggagaling ito sa likuran ko. Parang bigla ring tumahimik yung paligid. Napabitaw ako sa hawak kong doorknob at napalingon sa likuran ko. Biglang kumurap-kurap yung ilaw noon. Bigla na lang akong nakarinig din ng pag-iyak. Palakas ito ng palakas na nagpahina naman ng mga tuhod ko. May nakita akong estudyanteng nakayuko sa isang upuan. Doon ko narinig yung pag-iyak. Gumapang na yung kilabot ko sa buong katawan at pakiramdam ko ay biglang namanhid yung buong katawan ko. Yung para bang lumulutang ako. Nanlalaki din yung ulo ko. Halos hindi na nga ako makahinga sa kilabot. Nanginginig na yung buong katawan ko noon. Nang umangat ang tingin sa akin yung student
ay hindi ko nakayanan. Muntik na nga akong mapaihi sa skirt ko. Gusto kong gumalaw at tumakbo papuntang pinto, pero hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Para na yung nakadikit sa kinatatayuan ko. At nang lumulutang ito papalapit sa akin, ay bigla na lang nablangko yung paningin ko at nagdilim ang paligid. Nagising ako na nasa klinik na. Alalang-alala yung teacher namin noon, pati yung mga classmates ko na nagsara ng pinto. Tinanong nila kung anong nangyari sa akin at nakita na lang nila ako nakabulagta sa may pintuan. Binuksan naman daw agad nila ang pinto, pero bakit hindi raw ako lumalabas? Nagtaka ako noon, pero kinwento ko sa kanila yung nakita ko. Nakwento ko rin yung tungkol sa estudyanteng nakita ko na walang mga paa. Simula noon ay hindi na talaga ako natutulog sa classroom na yon. Pag wala yung teacher namin ay sa labas ako naghihintay. Hanggang sa hindi na rin yun pinagamit dahil sa ilan na rin pinakitaan at pinagparamdaman ng multo. Totoo ngang haunted yon. Hanggang ngayon, kahit na malinaw yung nakita ko noon na kaluluwa yun ng isang estudyante, palaisipan pa rin sa akin kung bakit ako pinakitaan nun. Totoo nga bang multo yung nakainkwentro ko o baka naman imagination ko lang? Pero hindi lang naman kasi ako ang naka-experience ng ganon. May mangilan-ngilan din estudyante. Malaking tanong din sa kanila dahil maski sila ay hindi alam ang history ng pagpaparamdam na yon. Kung anong meron o nangyari sa classroom na yon. Isa lang ang sigurado ako sa mga nangyari sa akin. Natrauma na akong maiwan mag-isa sa mga classrooms kahit na hindi pa doon sa sinasabi nilang haunted. Maging nga nung mag-college ako ay takot akong mag-isa sa classroom. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko.